Hello guys, welcome back again to my channel. My name is Jack Loges and this is my channel, my own original stories with iba't ibang kwento. Kamusta po kayo? Kung ako patatanungin nyo, okay lang din po. Okay, ngayon po ay pag-aaralan po natin patungkol po sa subdivision plan. Ano ba itong subdivision plan? Ito po ba yung lugar o isang uri ng dokumento? Okay, bago pong lahat, mega love shout out po sa ating mga viewers dyan. Mega love sa lahat po na nagsusuporta. Thank you very much for your untiring support. Mega love shout out sa Dream Team. And also mega love shout out sa Beautiful Souls Vloggers. Mega love shout out po sa inyo. Saka sa Team Nachos, mega love shout out po sa inyo. Okay. Ang ating pag-aaralan po ngayon ay patungkol po sa subdivision plan. Kung ano ba yung subdivision plan, lugar ba ito, isang uri ng dokumento. Alright, bago pong lahat, inuulit ko po, hindi po ako isang lawyer. Since ito pong aking suggestion o comment or isang tips ay base po sa aking karanasan at sa mga dokumentong aking na-analyze. Alright, maraming salamat sa inyong mga tiwala, sa inyong basugid na suporta sa aking channel. Sana po ay makakuha po kayo ng konting kaalaman lang. Okay na po sa akin yun. Basta ito po ay binabahagi ko para sa lahat. Maaari pa rin po kayong magkonsulta sa inyong mga abogado, sa mga lawyer patungkol po sa inyong lupa. Kung nais po ninyo na magkaroon kayo ng open book patungkol sa real estate or yung pagpapatilod ng mga lupa, so here is it. Ito po ako, nandito po ako sa inyo ngayon. Ito po yung ating subdivision plan. Ano ba yung subdivision plan? Okay, gaya nga sinabi ko nina, ito ba isang lugar o isang dokumento? Isang uri ng dokumento. Okay, subdivision plan, ito po yung isang dokumento na paghahati-hati ng isang lupa o lupain ayon sa nais kung ilang peraso ng lote ang gagawin sa buong lupa. Okay, kung kayo po ay may isang buong lupa, sabihin natin isang hektarya, ay kung nais po ninyo ay hatiin ito na sa halimbawa 200 square meter lang. So yun po ang tinatawag nating subdivision plan. Paghahati-hati ng mga lote sa isang buong area. Okay, kahit 10 hektarya yan, kung paghatian nyo din naman so isa po siyang uri ng dokumento na kung saan yung mga lupa ay hinati-hati, pinipira-piraso. Okay, ano ba ito? Saan ba gamit tong subdivision plan? Ito yung ginagamit yung sa pagsasubdivide katulad ng isang subdivision unit. So, sinasubdivide yun. Pagpapatayuan ng mga kabahayan. So, yung lupa na yun ay sinubdivide po yun into pieces. Okay? Yung village, mga village na isa lang may-ari o isa lang may-ari ng lupa. So, sinubdivide din po yun para may kanya-kanyang title yung bawat nakatira doon sa village. Ginagamit din po itong subdivision plans sa mga bilihan ng lupa. Kung may nabili po kayong lupa at buo po itong bibilhin nyo, hindi nyo na po kailangan ng subdivision plan. Pero kung hindi naman siya buo at kalahati lang nito, or sabihin natin nagtapyas lang kayo ng ilang hektarya o ilang square meter, yun po kailangan natin ng subdivision plan. Katulad ng samanahan, so marami po yung mga surviving heirs. So kailangan din po ng subdivision plan kasi ihati-hatiin din po yung area ng ating lupain. So kailangan po ng subdivision plan. O kaya yung isang malaking subdivision tulad ng Camellia Homes, di ba? Ang laking kumpanya niyan, ang laking subdivision na mayroon sila. Yung Villa Vita, ang laki din po yan. Okay, ang laki ng mga subdivision area nila. At saka kung ano pang mga malalaking subdivision
company na mayroon. Itong subdivision plan, ito ay may mga tamang sukat o area sa bawat lote. Okay? So, tinatawag itong lote na parsela o parcel. Parcel ng lupa o parcel ng lote. Di ba? So, laging tatandaan ninyo na subdivision plan ay meron po siyang registered and unregistered subdivision plan. Ano ba yung registered subdivision plan? Itong registered subdivision plan ay inaaprobahan po ito sa LRA o kaya sa DNR. Dapat registered po siya sa LRA or di kaya DNR, which is approved po ng Departamento ng Land Registration Authority o yung DNR, yung Department of Environment National Resources, o anuman pong ahensya ng gobyerno na otorisado na mag-approve nitong subdivision plan. Pwede din yung DOJ o galing sa korte. So, yun po yung registered land. Yun po yung registered subdivision. Okay? Ito po ay may perma ng geodetic engineer kung sino nag-approve dun sa subdivision plan, LRA o kaya DNR o kaya DOJ, Department of Justice. Okay? So, dapat tandaan na ang information dun sa subdivision plan sa mismong title na pinagkuhanan ng mga detalye ay kailangan akma o tama. Pareho ang detalya. Okay? Parang inano lang siya, parang inelaborate lang ng maayos dun sa subdivision plan. Ito yung boundaries, ito yung mga connected lot nito, yung mga east, west, mga ganon, mga north, south. So, nandun po yung napapaloob sa subdivision plan. Okay? Kung ilang lote o ilang parsela ang hinati-hati dito sa isang buong area. Okay? Tapos, sa pag-approve ng subdivision plan, most commonly, yung mga LRA at saka DNR ang nag-a-approve nito. At saka masasabi natin na approve ito kapag pirmado ito ng geodetic engineer at saka DNR or LRA. So, ano pa ba yung unregistered subdivision plan? So, kanina meron tayong registered subdivision plan. Ngayon, ano ba yung unregistered subdivision plan? Ito ay yung nakapirma lang dito yung geodetic engineer. Yung iba pa nga walang pirma eh. Okay? O tinatawag nilang sketch plan. So, hindi po siya registered or approved plan kung ang pumirma lang dito ay geodetic engineer o kaya tinatawag nilang sketch plan lang. So, yun po yung unregistered o di pirmado. So, kung kayo po ay nagpa-subdivide sa mga geodetic engineer, make sure po na kasama po yung pag-approve. Pag-approve ng inyong subdivision plan. Okay? Ilang ilang weeks or ilang buwan, ilang taon ang pag-approve nito. Okay? Most likely, yung approval nitong subdivision plan sa LRA o kaya sa DNR ay minimum ng 3 months. So, depende pa rin kung gaano ka sipag mag-follow up sa ahensya ng gobyerno o di kaya kung malakas ka. Kung malakas ka o may kapit ka doon. So, ganun kadali kapag ganun ang ating usapan. Next, tandaan po natin itong subdivision plan ay may kasama po siyang technical description in separated sheet. Okay? Nandun po nakalagay sa technical description, nandun yung detalye ng bawat lote na hinati-hati. Okay? Nandun na yung pinakadetalye
at saka permado din ito ng geodetic engineer. Kailangan po natin yun dahil kasama po siya sa requirement sa Registry of Deeds kung tayo po ay magpaparehistro ng ating mga biniling lupa or sinubdivide ng mga lupain o UD kaya yung mga minana natin mga lupain. Okay? Tandaan po natin lagi yun na may technical description. Kung ano pong ang detalye sa subdivision plan, ganun din dapat ang detalye sa technical description, lalong-lalo na syempre yung original title kung saan pinagkuhanan yung mga detalye na ginamit natin. Ang technical description, napapaloob dito yung mga boundaries ng lupa, area, location, okay, yung mga connection lot, yun nga kung saan galing, o diba, lot number, title number. So parehas din dapat dun kung anong mayroon tayo dun sa subdivision plan natin tsaka sa title. Okay. Ang pagpapa-registered o pagpapa-approve ng subdivision plan ay gaya nga sinabi ko, mahigit o higit pa sa 3 months. So depende pa rin sa lakas o kakilala o sa sipag ng follow-up. Okay? Yung pag-release ng approve ng ating subdivision plan. Tsaka laging tandaan natin na lahat ng dokumento na original ay siyang pinapasa sa Registry of Deeds. Tsaka syempre, bago ang bilihan, dapat pag-usapan nyo rin ng between buyer and seller. Kung sino ang gagastos ng pagpapasubdivide kasi malaki din po ang babayaran ninyo sa pagpasubdivide. Example, 10 lots. Ipapasubdivide niyo ng 10 lots. So, ang alam ko nasa 20,000 to 25,000 or baka ngayon nga mahal pa. Ano lang yun, just only subdivision plan lang. Kailangan approved plan na yun ng DNR o kaya ng LRA. Ganun din sa manahan ng lupa. Ano din siya, separate pa rin na gastos. Maliban sa mga documents, doon sa ibang requirements, kasi yung kaysa sa ibang requirements. So, yun po, sana po ay tayo po ay nakakuha ng kahit kating kaalaman lang about ito sa subdivision plan. Kung kayo po ay may nais na itanong o komento, just comment below lang po sa ating comment box dyan. Okay, willing po akong sumagot sa inyong mga katanungan at handa po akong bigyan kayo ng kasagutan para dyan sa inyong katanungan. Okay, inuulit ko po, hindi po ako isang lawyer. Nagsasabi lang po ako base sa aking experience at sa aking natutunan. Maari pa rin po kayong magkonsulta sa inyong mga abogado. Pero ito po, itong video na to is an open information para sa gustong malaman kung ano pa bang dapat gawin sa pagpaparehistro ng lupa o patungkol sa inyong mga lupain. Handa po kung magbigay sa inyo ng advice or any information sa abot ng aking makakaya. Muli, maraming salamat po sa inyo. Kung nagustuhan nyo po itong video ko, pwede nyo pong i-like or i-share sa friends ninyo. Then, kung hindi pa po kayo subscribe na po kayo para ma-notify po kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat and mega love shout out sa ating lahat dyan. Thank you very much. Until my next vlog, thank you very much sa inyo suporta.